Di ba? Okay, no? Okay, ngayon, review and unbox tayo mga ka-airsoft. Review and unbox tayo ng mga unit ng ating mga ka-airsoft from different province. Okay, no? Ngayon, nandito tayo. Yung daily natin ginagawa, no? Para sa ating mga ka-airsoft, para totally ma-guide natin sila sa kanilang mga unit. Totally ma-guide natin sila sa kung paano ginagamit nga ba yung mga unit, no? Ngayon, nandito tayo sa isang hapon ng punong-puno. Okay? Punong-puno ng makabuluhan at saka mga napaka-titikas na unit na ni-request ng ating mga different ka-airsoft. Okay? First and foremost, grabe mga ka-airsoft natin. Talagang mga high-end unit ng ating ka-airsoft. Mia Lia. Ano to? Todjog. Madam Mia Lia Todjog of San Agustin Valley Homes, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Okay? Unit natin ka-airsoft. The Everyman's Dream. Pero yung ka-airsoft natin dito is a Madam. No? The Everyman's Dream, the Shadow 2. By the way, no, ngayon ipapakita ko sa inyo. Meron akong limited pieces lang no ng mga shadow, ng mga CZ na unit. So, mamaya makikita nyo rin 'yon. Papakita ko sa inyo isa-isa, okay? Unit natin ka-airsoft, napakaganda. The Everyman's Dream, the Shadow 2, Madam Mia Lea Todjog of Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Ito po yung unit mo, Madam. Napakaganda, napakalupit. The CC Shadow 2. Okay, no? Then next unit natin, no? Jason Puentes of Davao, Roas City Capiz, no? Okay. Ay, Dayao, sorry. Dayao, Rojas City Capiz. Ang kanyang unit, MK3 Elite Full Black Edition. Diba? Napakalupit. Hindi, sorry. MK2 pala to. Ang MK3 is yung isa. This is the MK2. Napakalupit. What is good and special about this? Alam nyo ba na itong both of the unit na itetest fire ko is mga high-end to. Pwede siya sa different types of gas. Alam niyo naman pag mga high-end pwede yung gano'n, di ba? Pwede siya sa 12 kg, pwede rin siya sa 14 kg at saka pwede siya sa CO2. Ganon kalulupit, di ba? Ganon katitindi. Okay? Itong mga unit na to, the CC Shadow 2 and the MK3 Elite unit ating mga airsoft from different province. Pero ipakita ko muna sa inyo, no? Meron kasi ako rito, kaya lang limited stock lang to, no? Kung tawagin to, ito yung Shadow 1. Kasi di ba may tao yata? Ay, hindi. May CZ Shadow 2, di ba? Okay na to, Ma'am Sally, balik-balikan mo na lang. Tignan mo na lang. O, yung para ma-repack mo, i-repack mo. Yan. Merong CZ Shadow 1 na tinatawag. Okay? Yun yung mas naunang version ng Shadow. Meron din CZ Shadow 2. Okay? Pakita ko sa inyo. Kasi napakalupit, napakaganda eh, no? Actually ako, naghahanap din ako nito sa live. Gusto ko to sa live, no? Pero, for now, wala pa akong makita, no? This is ito. Hindi kasama yung hard case dyan, ha? Okay, this is the CC Shadow 1. What is good and special about this? Ito, kung masarap sa kamay si Shadow 2, mas malupit to, mas masarap sa kamay to. Okay? Pero, katangian kasi ni Shadow, talagang katangian ni Shadow yung full steel. Talagang katangian niya yung mabibigat yung unit niya. Siguro, kaya mabibigat ang unit ng mga Shadow, kasi para dun sa stability ng mga ZZ, no? Kaya makikita nyo, ayan. What is good and special about this? Parehas sila ng Shadow 2. Full steel siya. Diba? Dumidikit ang magnet. 12 kg, 14 kg, at saka CO2, pwede. Okay? Ano yung pinagkaiba niya sa Shadow 2? Okay. Number one, in terms of mas botchog siya. Mas bulky siyang tignan. Kumpara mo kay Shadow na parang pinaslim. Pero, ganun eh. Ganun pa rin sila eh. No? Makikita mo, tignan nyo to. Yung grip niya is hard polymer. Ano ba ang katangian ng hard polymer? Pag ang grip mo hard polymer, never magagasgas yung unit mo.
pag ang grip mo, hard polymer, is napakaganda ng unit mo since day 1 up to the present, no? Kasi hindi siya magagasgas. Kung makapapansin nyo rin, mga ka-airsoft, no, complete markings din siya. Ayan, no, design in Czech. Alisin natin to, ah. Ayan, nakalagay doon, no? Design in Czech Republic. Ito nga Shadow 2, walang ganun eh. Wala nakalagay na design in Czech Republic, no? Ibig sabihin, ayan, no? Napakaganda, napakalupit, di ba? Wala ka nang hahanapin pa, no? Ako mas nakiyukyutan ako dun sa tan version, this one, kesa dito sa full black version, no? Kung ako tatanungin, I'll go for this. Ang gwapo niya, at saka ito pang masarap dito, oh. Kung mapapansin ninyo, mga airsoft, may grip dito. May grip dyan. Kabilaan yan. Kasi ang mga Shadow, normally, pwede sila sa mga left-handed person and right-handed person. Merong grip dito. Para ano ba yan? Meron ding grip dito. Para ano ba yan? Okay? Ito, para dito yan. Okay? Pag i-grip mo yung baril mo, okay, ito aakapin mo. Ganyan. Mostly, lalo na pag ang gumagamit is babae, nakaganyan. Ito, ang laking silbi nito nandito. To gain more stability. Then, itong right hand na to, ito yung nandito. Yan, parang ganyan, no? Yan. Yan. Ayan, nakikita nyo, di ba? Gustong-gusto ko tong grip niya rito. Ayan, no? Parang papel de liha. Parang pinaso, sabi nga, no? Ang ganda ng grip niya rito. Talagang yung unit mo, talagang stability. Wala kang palag. Walang palag, di ba? Ako, yan ang personally, yan ang mga nagugustuhan ko sa mga baril. Eh. Yung maliliit na detalye na akala mo parang baliwala lang, pero may silbi pala, ang ganda pala ng silbi niya. Napakalaki ng silbi niya, ano? Ayan, no? Ayan, no? May grip dito, ayan, no? Makikita nyo. 'Di ba? May grip siya sa slide. Kaya napakaganda. Ayan, no? O, diba? Yun ang wala kasi kay Shadow 2 nun eh. Kasi si Shadow 2 is full metal talaga. Diba? Wala kay Shadow 2. Ngayon, yun nga, yung tulad ng sinasabi ko, mabalik ako, lahat ng mga ZZ is full metal. Okay? Ayan, no? Diba? O, yung black edition nito, pakita ko sa inyo. O. Diba? Full metal, kaya talagang pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, pwede siya sa CO2, pwede siya sa lahat. Yan ang katangian ng Shadow. Napakaganda, napakasarap, eksakto sa kamay. Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganito sa tunay, gusto ko yun. Bibili ako nito. Napakasarap po. Diba? Okay, no? Ito yung unit na ating, ito yung unit na limited edition lang para dun sa mga talagang gun enthusiast dyan. Limited lang po ito. Actually, minsan lang lalabas to, no? Meron lang ako 5 black at saka 5 tan. Kaya kung makakaabot kayo rito, nako po. Mas mura ng kaunti ito kaysa sa Shadow, no? Pero sa performance, wala akong masasabi. Talagang malupit, talagang maganda performance nito. Okay, ayan siya. Para lang sa inyong kaalaman, ha. Kung interesado kayo, kung gusto nyo, screenshot nyo na. Then, syempre, ang gagawin nyo, i-message nyo kami para, ayan. Dali. Baka tumumbay. Ayan. I-message nyo kami, ayan, no, para malaman ninyo yung full details ng unit. Okay, yan. Napakaganda, napakalupit ng unit na yan. Ako, personally, bet ko to, choice ko to, no? Okay, no? So, ito, tabi na natin. Yung sa mga nakapag-screenshot, go, no? Okay, tapos, review and unbox na tayo, no? Bossing, ano unit ang pinaka-lowest price? Sabi ni Chad Vincent Lenares, no? Mga ka-airsoft, lagi ko kayong pinapakiyuhan. Yung mga bagay na pinaka-lowest ang price, pinakamura, yun yung mga bagay na walang kwenta. No? Kaya pag-isipan nyo rin kung bibili kayo, wag nyo ibase yung pagbili ninyo ng unit dun sa budget ninyo na lowest, no? Tandaan nyo, pag naghanap kayo ng pinakamura, yun yung pinakawalang kwenta, no? Wag ganun. Pag maghahanap kayo, ano yung quality? Ganon. Hanapin nyo yung quality. Maghanap kayo ng payag ka ba yung unit mo, binili mo ng Lunes, pagdating ng Martes, sira na.
Yun yung mga unit na walang kwenta, di ba? Hanggat maaari nga, dito sa Bigman, sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nagke-cater ng ganon. Sabi niya, yung stock lang po, wala po kami stock lang, no? Wala po kami stock lang, lahat upgraded. Bakit ina-upgrade namin? Para mas less na yung chances ng pagkasira. Okay? Kasi lifetime warranty kami. Lifetime warranty kami. Ngayon, kaya gusto ko upgraded yung unit para less na kung masisira yung unit pag in-upgrade kasi natin, mas less yung chances na masisira siya. Kaya mas gusto namin yung mga upgraded para less din yung problema namin. 'Di ba? Ganun. Kaya kung mapapansin niyo, wala naman akong unit na binebenta na double bell, 'di ba? Kung by request, pwede siguro. Pero hindi ako nagbebenta ng double bell, yung may hard case na itim. Hindi ako nagbebenta nun. Kasi, talagang masakit siya sa ulo. Di ba? Wala ako nun. Mapapansin nyo, wala rin ako ng ENC na unit. Di ba? Kasi yan yung mga China na madali talagang masira. Hindi siya design para tumagal. Hindi siya design para tindigan, para tumayo dun sa mga quality unit talaga. No? Kaya, pagpasensyahan nyo na ako nag-i-inquire kayo tapos, walang maisabi sa inyo ng pinakamura kasi dito sa Bigman mas ang goal kasi namin is quality versus quantity, no? Di baling wag ka na lang bumili sa amin kung ang hinahanap mo is yung pinakamura kasi yung pinakamura yun yung pinakamabilis masira, no? Kaya kami kung mapapansin ninyo less ang mga nasisirang unit na sa amin binili. Kaunti lang talaga, kaunting-kaunti lang, maliban lang talaga kung pabaya yung may-ari niya. Yung may-ari. Kaya, kaunti lang ang nagkakaproblema sa mga unit namin kasi yung unit namin is quality unit upgraded. Imagine mo ito, ZZ. Ano ang ipangtatapat nito dito nung mga unit na double bell na ENC? 'Di ba? 4 na beses nang masisira yung China mo na pistol, 4 na beses or 5 beses mo nang gagastusan yung China mo na pistol, hindi pa masisira to. 'Di ba? Yung China mo na pistol, hindi mo pwedeng gamitan ng 14 kg ng CO2. Ito pwede mong gamitan. 'Di ba? Yun. Yung China mo na pistol na pinakamura na mumurahin, gawang Lunes, sirang Martes. Ito baka 2 taon na, 3 taon na wala ka pang problema. Yung China na unit na pinakamura, na pinakawalang kwenta is hindi naka-fix outer barrel. Dahil, bakit hindi siya naka-fix outer barrel? Hindi worth it i-upgrade ng fix outer barrel yun. Diba? Kasi, papatibayin nga natin yung barrel, tapos bibigay naman yung ibang pyesa, diba? Yun, no? Kaya mga airsoft, maging maging mapanuri kayo sa bibili yung unit. Tatandaan nyo to hindi nyo pinupulot yung pinambibili nyo ng unit. Inipon nyo yan, pinaghirapan nyo yan. Tapos mapupunta ka lang sa unit na walang kwenta. Diba? Minsan kasi nasasalamin din sa unit na ginagamit mo kung ano yung klase ng pagkatao meron ka. Diba? Kung ang unit mo makikita nila pipitsugin, kung ang unit mo China unit, anong ipagmamalaki mo dun sa mga taong nakakaintindi, di ba? Halimbawa, nakakita ka ng mga naglalaro ng airsoft. Mga unit nila, CZ, Tokyo Marui, MK3 Elite, ganyan ang mga unit nila. Ang unit mo, China na Glock, or China na 2011. Hindi ka kaya makaramdam ng kaunting hiya para jumoin sa kanila, di ba? Yun yung sinasabi ko. Tandaan nyo to palagi, minsan lang kayo bibili ng airsoft, hindi everyday bibili ka ng baril. Hindi everyday bibili ka ng airsoft. Okay? Kaya yung minsan pagbili mo, bumili ka ng maayos na airsoft. Huwag kang bibili nung base dun sa pinakamura, pinakawalang kwenta. Huwag kang ganon kasi tandaan mo to, sayang yung pera mo. Ako yung nanghihinayang Ako yung nanghihinayang para dun sa mga tao na humahanap ng pinakamura, yung mga pinaka-cheap quality. Biruin mo, kaunti na lang idadagdag mo na sa mga quality unit ka na, di ba?
Kaya yun lang, pag-isipan nyo yan mga ka-airsoft ha. Ang pagbili ng airsoft, hindi binabase doon sa ito lang kasi yung kaya ko eh, ito lang yung abot ng pera ko eh. Kung yun lang ang kaya mo, yun lang ang pera mo, kulang pa para dun sa quality na unit, huwag ka munang bibili. Ang gawin mo, yung pera mo, itabi mo, ipunin mo, dagdagan mo. Mag-ipon ka pa, di ba? Para yung pagbili mo, makabili ka ng quality unit kaysa dun sa non-quality unit. Tandaan nyo, ako naaawa ako sa mga ka-airsoft na napapabili ng mga China, na mga cheap quality. Tapos lalapit sila sa akin kasi bakit? Bakit sila lumalapit sa akin? Kasi, sinisin mode na lang sila nung binilan nila eh. Sa akin sila lumalapit, sa akin nagpapatulong. Naaawa ko, kaya lang, hindi naman pwede lahat, ilibre natin sa kanila eh, di ba? Una-una, paano sila matututo ng lesson nila? Paano sila magtatanda? Kung may nakukuha naman pala sila ng libreng pyesa or murang pyesa, di ba? Kaya, hindi lahat pwede nating ilibre sa mga tao, no? Kaya ako, ang maipapayo ko lang, mag-ano kayo mga airsoft, no? Mag-isip-isip kayo, maging mapanuri kayo. Tandaan nyo, kaya naging mura yung isang unit kasi walang kwenta, no? Tandaan nyo, yung bagay na may quality, hindi nyo siya mabibili ng mura. May kaakibat na presyo yan. Kaya, pag-isipan nyo po yan. Okay? Unit ng ating airsoft, Jason Puentes, unahin natin to. What is good and special about this full upgrade? Naka-fix outer barrel, naka-hammer protection pad, ano pa? Naka-fix outer barrel, hammer protection pad, naka-hop-up rubber, naka-fine tuning, naka-trigger job. Lahat. Lahat nakakarga na rito. Lahat nandito na, no? Kaya mapapansin nyo, naglalagay kami ng gas 2 seconds lang, di ba? Effective na effective yung fine-tuning namin. No? Effective na effective yung fine-tuning namin kasi habang yung iba naggagas ng 7 seconds, sa amin 2 seconds lang. Habang yung iba, naggagas sila ng 7 seconds tapos pumuputok lang sila ng 30 rounds. Sa amin yung 2 seconds namin, pumuputok ng 40, ng 50, ng 60 rounds. Kaya may pagmamalaki ko yun. Okay? Sir Jason Fuentes of Dayao, Roa City Capiz. Ito na po yung unit mo. Demo and test fire na po natin. Release the magazine, number 1. Then number 2, lagay tayo ng silicone oil. Huwag natin papabayaan yung unit natin. Huwag natin hayang walang oil. Press the valve, then spray po. Okay? Pineapple is a magazine published biannually You. by Airbend, showcasing stories from their community. It is a platform for sharing stories about Loko how talaga people itong cellphone ni live Ma'am in connected Sally. cities Bigla today. nagsasalita. Okay, no? Then after that, sa output valve, sa inlet valve. Awang-awa rin ako rin sa sa ibang mga airsoft player na natuturuan sila ng mali, no? Tandaan niyo mga airsoft ito, tatandaan niyo to. Huwag kayong gagamit ng silicone oil na pinapatak. Sobrang lapot nun, mahihirapan yung airsoft nyo. Kailangan yung silicone oil nyo spray. Tandaan nyo, pag yung pinapatak na drops na color white, color clear. Yung papunta na? Sino? Yung taga San Rafael. San Rafael Bulacan, mag-walk-in? Sige, sandali yung pantay mo na lang. Okay, no? Huwag ko kayong gagamit nun. Tandaan nyo to, yung unit ninyo, mahalin ninyo. Huwag nyo titipirin. Pag tinipid ninyo yung unit ninyo, sasakit ang ulo nyo, no? Okay, so nalagyan na natin ng oil, lagyan din natin yung unit. Sa unit, kasa natin i-lock manually, i-sprayan natin dito at i-sprayan natin dito. Okay? Spray tayo. Okay, then spray rin tayo rito. Yun. Then release, tapos rest. Okay? Sarap nitong unit na to, grabe. MK3 Elite is the name of the game. Papunta na? So, nasan na? Nasa Bustos na. Tagal pa yun. Akala ko naman nandyan Hindi na. na tayo makaalis. Alis muna tayo, hanggat muna tayo. Para na tayo nagmamasyal. Ano? Okay, upside down, then press down. Okay, upside down ha. Sakto mo, then press down. 1, 2, 2 seconds. Ang ginamit ko, 14. Tandaan nyo, pwede siya sa 12, pwede siya sa 14, at pwede rin siya sa CO2. Okay? Then, lagay tayo ng bala using our reloader. Okay, no? Mga airsoft, ganito, mas maganda kasi pag meron kang reloader. Kasi mabilis kang makakapaglagay ng bala, hindi hassle. Pag wala ka kasi reloader, mabagal ka maglalagay. At the same time, minsan nalalaglag pa yung bala, di ba? Pero pag may reloader ka, mas mabilis. Hatakin to pababa.
Put your right thumb here. Dito ilalagay yung bala. Okay? Pump lang po tayo. Okay. Ngayon, mapapansin ninyo bungi-bungi. Diba? Pag bungi-bungi, ay hindi, wala na pala. Okay, umayos pala siya. Ayan, no? Pag may bungi, ang gagawin ninyo, kalogin ninyo sideways. Yan, ganyan. Maximum rounds ng mga high kappa is 27 rounds, pero ang recommended ko, lagyan nyo lang ng between 20 to 23. Okay? Pasok sa unit. Basta. Ready to fire. Mga airsoft, naka-optic sight na siya. Optic front and rear. May hammer, syempre may safe. Kawit-kawit lang yan, ha? Then may beaver tail. Kailangan press mo to para mag-fire. Okay? Firing po tayo. Firing! Grabe. Solid talaga. Ucha. Ang tindi ng recoil niya. Firing, firing. Ubusan ng gas, sorry. Lagyan tayong konting gas para makita natin kung mag-open slide. Dagdagan pa natin ng konting bala. Okay? Pasok ulit, kasa ulit, ready to fire. Open slide kasi po wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Common mistake na nangyayari sa mga airsoft natin pag wala ng bala, nire-release nila agad to. Tapos pina-fire, nire-rest nila to. Tingnan nyo. O, diba? Delikado yun, pangit yun, masisira yung unit natin. Ang pinaka-proper, release the magazine, then release the slide, saka natin i-rest. Okay. Tapos, pagtapos na maglaro, hindi gagamitin na matagal na panahon, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. I-fire natin or pasingawin. Dami. Okay, unit na natin kay Airsoft, Sir Jason Fuentes of Dayao, Roa City, Capiz. Ito na po yung unit mo. Ready for pack, ready for shipping. Okay. Next unit natin. Unit natin kay Airsoft, Madam. Grabe, natutuwa ako, alam nyo ba? Pag may customer tayong babae, tulad ng nagpa-fire ngayon, isang madam, di ba? Madam, depende sa age, matanda, bata, ayos lang yun. Basta ang napakasarap kasi nito, isa sa pinakamasarap dito, na nabubuksan natin sa ating mga kababayang babae na ang airsoft hindi lang para sa lalaki. Na ang baril hindi lang para sa lalaki. Na o-open natin yung pag-iisip nila na ang airsoft ay para sa lahat. Para sa lahat. Bata, matanda, may ipin o wala, supot or tuli. Okay, no? Yan. Ang airsoft para sa lahat, no, mga kababayan, mga airsoft. Ang airsoft pwede sa lahat. As long as, number one, capable. Siyempre, kailangan wala kang sayad, wala kang toyo, wala kang topak para alam mo at nasa tama yung gagawin mo. Pangalawa, siyempre, kailangan may budget ka. Hindi ka naman magkaka-airsoft nang wala kang budget, kaya kailangan may budget ka. At pangatlo, alam mo, dapat marunong kang tumanggap ng payo, ng advice. Hindi pwedeng sinabi sa'yo, oh, always finger out. Dapat nakalabas yung finger mo pag hindi ka naman nagpa-fire. Sinabihan ka na ng ganun tapos hindi mo susundin. Hindi pwede yun sa airsoft. Kailangan sa airsoft, number one, capable ka. Walang sayad. Walang topak. Okay, number two, kailangan may pambili ka. And number three, kailangan you know how to absorb advice and kumbaga, yung payo. Kasi, halimbawa ako, bihasa na ako sa airsoft. Bihasa na ako sa mundo ng baril. Meron pa rin tao na pwede mag-advise sa akin. 'Di ba? Dahil meron pa rin mas nakakaangat sa akin, mas bihasa sa akin. Yun, gano'n, no? Ngayon, pag pinayuhan ka, bro, mas maganda yung ganito, alisin mo yung ganyan, or kaya, bro, ganitong style dyan. O, 'di ba? Ay, absorb mo yon. Ngayon, pag inabsorb mo yon, mai-improve yung mali mong ginagawa. Pag na-improve yung mali mong ginagawa, maitatama mo yung mali mo. Kailangan ganon ang isang player. Okay?
Sino to? Okay, boss, anong unit na yun? Sabi, ano yun? Gerson, ano po yung unit mo? Bong Maylon, boss, anong unit na yun? Thank you. Nanonood pala. Thank you, big man, sa pag-demo ng unit ko. Okay, si Sir Gerson Fuentes watching. Okay. Ka-big man, pwede ba magpa-ship ng high kappa T-Rex CO2? Wala pong high kappa T-Rex CO2, walang ganon. Baka magazine. Wala pa. Wala. Tandaan nyo, ang mga WE, hindi sila pang CO2. Baka ibig niya sabihin green gas, no? Pwede kung green gas, pero ang ganito, ito kasi ang CO2. Ito para sa inyong kaalaman ito ang tawag dito CO2. Ito ang tawag dito green gas. Huwag niyong tatawagin na CO2 to kasi malilito kayo, mamamali kayo. Tawagin natin siya ng tama. Green gas ang tawag dito, ito yung CO2. Okay? Okay. Unit natin Kerso, Madam Leia. Mia Leia to siguro. Hindi ba May Leia to? Hindi, Mea, ganon? Madam Mea Leia Tojog of Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Okay, Barangay Carmen. Okay. Ang haba naman. San Agustin Valley, siguro name ng subdivision yon. Tapos, barangay niya is Barangay Carmen. Anyway, kahit tagasan ka, madam. Okay, this is the CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. What is good and special about this unit? Tulad ng upgrade nung kanina. Fine-tuning, trigger job, hammer protection pad, lahat nandito na. Hapa rubber, no? Ngayon, itong unit na to, ito yung unit na maluluma na siya. Ito yung unit na maluluma na gusto mo nang magpalit pero ayaw pa niyang masira, no? Ito yon. Bakit? Full steel to mga kababayan. Alam nyo ba na ang bigat nito? Ang bigat nito in terms of weight, pero yung bigat niyan, na yun ang mas nakakatulong para mas stable siya. Han, pang mo na yung nagpasok ng 1.9. Ayan. Yung bigat nito, yun ang nakakatulong para maging mas stable siya. No? Kaya napakalupit nito. Kaya nga tinawag siyang Everyman's Dream. Sa mundo ng tunay, sa mundo ng practical shooting, sa mundo ng target shooting, kung tawagin to, the cheater's gun. Bakit? Madaya. Talagang accurate. No? Yan ang katangian ng Shadow 2. Napakasarap. Solid. Okay? Release the magazine. Lagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. Okay. After that, dito rin sa ilalim. Magpapalaro ako. Sige. Dami pa premyo rito na pwede, Palaro tayo. Abangan ninyo, magpapalaro ako, magpapahula ako. Okay? So, the Shadow 2, meron na silicone oil. Lagyan din natin to. Kasa, ilak manually, then sprayan natin tong nozzle. Yun. Then release, tapos rest. Okay. Itong Shadow 2 pwede sa 12 kg, pwede sa 14 kg, at pwede sa CO2. Pag ang unit nyo, mga WE, hanggang 12 kg lang kayo. Pag ang unit nyo, mga Taiwan WE na entry level, hanggang 12 kg lang kayo. Hindi nyo pwedeng gamitan ng 14, hindi nyo pwedeng gamitan ng CO2 kasi mawawarak, mababasag. Okay? Pero itong unit na to, dahil high-end to, pwede siya, capable siya. CNC, full steel ang internals niya. Okay? Ngayon, kuha tayo ng 14 kg. Sabi ko nga, 14. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is enough para sa isang puno. Ang puno nito, 27 rounds. Pero bawasan ninyo, gawin nyo lang 20 to 23 para hindi po masira yung spring nyo. Okay? Ngayon, lagay tayong bala. Hatak pababa, put your right thumb here para kung nabitawan, ito ang sasalo. All the way, then ilalagay yung bala. Pamplam po. Okay, after that, kalugin po, sideways. Yan. Hindi ko na ganong pupunuin. Okay? Pasok sa unit.
Basa. Ready to fire. Firing! Ang sarap! Accurate! Firing! Open slide kasi wala na pong bala. Next thing to do, release the magazine, then syempre release the slide, rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Sarap nitong unit na to, napakapanalo, napakamatindi, napakaganda ng performance. Ngayon, nagpaputok tayo ngayon. Ipagpalagay, hindi ko kasi nabilang. Ipagpalagay natin yung pinutok natin is 22 rounds. O yan 22 rounds. Ganito. Nilagyan ko to, itong unit nilagyan ko ng 2 seconds. 2 seconds ang gas. Ngayon, nagpaputok tayo ng 20, sabihin mo ng 20 rounds na lang. Okay, 20 rounds na lang. Sa tingin ninyo, ilan yung natitira rito? Ilan pa yung kayang iputok? 20 rounds, idudugtong natin. 21, 22, 23, 24. Okay? Yung makakahula, mananalo nito. Ano ba yung laman nito? Okay, tactical knife, tactical patches, tapos big man sticker. Yun ang laman nito. Yung mananalo nito. Okay? Ang tamang paghula, hashtag bigman space 100, hashtag bigman space 80, hashtag bigman space 90. Okay? Yung mananalo, bibigay ko to Okay, ngayon, sige. Bet nyo yung hula nyo kung ilang pa yung natitira, ibigay nyo sa akin para malay mo manalo kayo Okay. Sabi ni Bong Mailam, pwedeng paki-demo G33 Tactical Black. Unang-una, there's no such unit as G33. Walang nilabas na unit na Glock 33. Wala nilabas noon Pangalawa, hindi ako pwede mag-flex kasi nagla-live ako Nagla-live ako ng mga unit na in-order. Pag nag-flex ako, hindi ko na maaasikaso to. Okay? Ngayon, kung interesado ka, bossing, mag-message ka. Walang nilabas na Glock 33. Wala nun. Okay, no? Hashtag Bigman23, sabi ni Kuyang Malonzo. Boss, naka-20 na ako, 21, 22, 23. Ibig mo sabihin, baka kulang yan, Sayang yung hula mo, boss. Hashtag Bigman30, okay? Ayan, sana may manalo. Okay, hashtag Bigman55, sabi ni Aris. Nako, gusto ko yan. Si Kuyang Malonzo, bibili raw ng paki-PM ng magazine at saka green gas. Kuyang Malonzo, taga ano to, di ba, Rizal? Okay, sino pa? Hashtag Bigman41. Sana may manalo O sige, wala nang uhula. Wala na bang uhula? Yun lang bang uhula? Sayang to, no? Hashtag Bigman27. Okay, sige, simulan ko na Okay, sana may manalo. Okay, nagpaputok tayong 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay, naka 30 rounds na. Naka 30 na putok na yung 2 seconds na nilagay natin na gas. Nakaka 30 rounds na. Naputok. Okay? Tuloy natin. Sige Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5, Tier 6, Tier 7, Tier 8, Tier 9, 40. Okay? Yung 2 seconds na nilagay natin na gas, nakaka 40 rounds na. Sana may manalo. Ito, hindi ko maintindihan yung pangalan nito. Chinese. Hashtag, mali pa. Hashtag Bigman space, then dapat 47. Okay, kaya lang mali. DMDJ, hashtag 41. Sana, okay. Okay. Hashtag Bigman. Wala. Okay, sige. Pasok, dire-diretso natin. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dito lang nagaganap yan.
2 seconds of gas, nakaka 50 rounds na tayo. Ang tanong, kaya pa kaya? Meron pa kayang ipuputok? Grabe, no? Wala kayong makikita niyan, no? Sa iba, yung 2 seconds na gas, paki-block nga itong Shy Boy. Paki-block yung Shy Boy. Napa-flood ako eh. Paki-block mo na yung Shy Boy. Okay? Ayun. Okay, no? Oh, naka 50 rounds na tayo mga ka-airsoft, no? Naka 50 rounds na tayo. So, tuloy pa natin. Dito lang meron yan. Wala sa iba niyan. Okay? Oh. 50 na, di ba? Oh. Flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 7, 58, 59, 60. Yung 2 seconds natin na gas, nakaka 60 rounds na. Patay na tayo dyan. Ano ba naman yan? Napakaganda, napakatindi. Dito lang meron yan kasi yung unit naka fine tuning, naka trigger job. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 2 seconds natin na gas, nakaka 70 rounds na. Nako po, bakit ganyan? Napakatipid mo naman. Matutuwa yung yung magmamay-ari sa iyo, di ba? Okay. Ilang rounds? 70? 70 rounds. Walang nanalo. 70 rounds na eh. 70 rounds. Okay, no? So, sulit na sulit yung magmamay-ari nito. Sulit na sulit si Madam Madam Mia Lea Tojog of Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sayang walang nanalo, no? Ako, gustong-gusto ko pa naman sana na may nananalo. Okay? So, Madam Lea, pag hindi po gagamitin yung unit, pasingawin. Ayun, meron pang konti. At saka make sure wala lamang bala bago itabi. Unit natin kay Airsoft, Ma'am Mia Lea Tojog of San Agustin Valley Homes, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. The CC Shadow 2, the Everyman's Dream, the Shadow 2. Okay, for packing and for shipping. Sayang, walang nan... Ha? Yung managas, saan na yan? Sino? Kausap mo? Hindi ko matandaan eh. Check mo nga lang. Oh, pero nag-send na siya eh. Nag-send na ng payment. 1.9. Okay, no? Anyway, no? Naalala mo pa ba ito? Kakainis, ah? Yung ano, pagka-deliver ko. Saan siya? Parang yung sa Palindas lang. Chay? Hmm. Sige, kunin mo yung ano niya. Kunin mo yung info. Okay, no? Okay mga ka-airsoft, no, maraming salamat po sa isang hapon ng pagsama niyo sa akin sa ating pagbablog. Maraming salamat sa inyo. Utang na loob ko sa inyo, yung mga pag-share nyo, yung mga pagpapakalat nyo ng ating mga vlog, no. Sa mga nag-share ng ating live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, kung hindi naman napaka bigat sa iyo or napakalaking abala sa iyo eh, baka naman pwede, konting lambing ko na lang, paki-share mo yung live video natin. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga Airsoft. Lahat po tayo, ay sabi ni Kuyang Malonzo, kainis naman yan, big man, parang gusto ko magpakita ng unit, regalo ko sa sarili ko, kainis. Kuyang Malonzo, may biyahe kaming Antipolo. Timing ka. Baka gusto mo magpasabay. Sabay na natin lahat ng kailangan mo. Tapos, may maire-recommenda ako sa'yo. Nakita mo kanina yung Elite MK3. The best na the best yun kung gusto mong high kappa. Pero kung gusto mo ng mga shadow, ito napakatindi, Kuyang Malonzo. Yan! Ayan, no? Okay, no? Napakatindi, napakaganda, napakasarap gamitin, napakaganda sa kamay. Kaya kung interesado ka, boss, alam mo naman yung number namin. Kayang-kaya mo naman kami i-PM. I-PM mo na kami. Pupunta ako dyan sa'yo. May biyahe na kasi ng Antipolo.
looking pa kami ng kasabay. Okay? Alam ko rin sa yan eh. Kung di ako nagkakamali ha, only big man, happy Antipolo. only. Dulo yan eh. O Si parang Kuya. basta, yung alam mo yung gabi, yung may Gabi. hardware. Ayun. Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Han, hindi mo na